reason why we built FAPSCO is to unite the Filipino online professionals industry, to also promote collaboration with each other, and of course, we wanted to help produce skilled online professionals, specialists, and of course, leaders. We've created POPSCO with a vision to become an organization that supports all Filipino online professionals to be successful in their online careers and businesses, regardless of their affiliations. I joined FAPSCO because as an online professional who's working at the comfort of my home, I needed other individual can share with me on this freelancing journey. The reason why we have built the Filipino Online Professional Service Cooperative is to help the ICT graduates, aspirant freelancers, and this is also to help them develop, explore, and acquire new skills when it comes to online professional industry. Ang paglambo o kalampusan sa usa ka organisasyon nagadepende sa kalidad sa mga miyembro o mga lideres niini. Ang FAPSCO dili lang adunay maanindot kayo nga advokasya o misyon na matabangan kitang tanang mga online professionals na magkahiusa, mulambo o mutubo kita sa atong pagpanarbaho o pagnegosyo online. FAPSCO for me is a digital opportunity for me to develop and share my skills. I joined FAPSCO as one of the founding members because I knew FAPSCO is going to be backed by other veteran online professionals and freelancers, thereby having an experienced, solid, and passionate founding members that we have today. I joined FAPSCO because the vision of the co-op aligns with my personal vision to provide much-needed support to online professionals nationwide. I joined FAPSCO because the people that I've met have the same values, mission, and vision as mine, and that is to provide assistance, pre-training, and coaching to those who wants to jumpstart their career as a freelancer. I joined the FAPSCO community because it promotes collaboration instead of competition. I joined FAPSCO because this is a group with a helping hand. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelance. Ayan. Good evening, everyone. Welcome to FAPSTalk Friends and Online Professionals. This show is for you. FAPSTalk is brought to you by FAPSCO, the national-based cooperative for and by Filipino online professionals. Please like our page, facebook.com/fapsco.ph, and you may also find us in Instagram, YouTube, and LinkedIn, or visit our website, fapsco.ph. Ayan. And before we move on, thank you again to our partners, FAPSCO Media, for this wonderful episode again, and FAPSCO social media team and membership committee, and also FAPSCO members, Filipino Online Professionals Industry. Hello, everyone. It's another Wednesday evening. Kumusta, Shirlene? Hi! Long time no see! Bet ko yung hair lalo mo. Ang ganda ng thank you very much. Ready na maghanap ng AFAM. Kumusta ka, Shirls? Ano mga latest sa'yo dyan? Naman, I'm here sa lugar ng isa sa ating mga kasamang host. Wala lang siya ngayon kasi meron siyang important na kailangan gawin. So, nagbabakasyon. Vacation mode here. Sana all kumuko-working na naman dyan sa ating lungga. Official headquarters na ni FAPSCO yan. Ano?
Ayan, sige, introduce na natin ang ating guest. Our guest for tonight is the co-founder of Web Accessibility PH. I've recently met her doon sa Facebook group ng Web Accessibility PH, and she's a very dynamic lady. She started working in the online industry in 2012. Nag-VA siya, social media manager, project manager, and everything in between. And now she's specializing in UX. That's user experience design, and specifically with web accessibility in mind. Everyone, let's welcome Miss Kat Perez Juan. Good evening, Kat. Hello, good evening po. Maraming salamat sa pag-invite. Yes, thank you so much for gracing us here. So let's move along. Kumusta, Kat? And tell us something about your story. Paano ka napunta sa yung journey towards specializing in web accessibility? Sige. Simulan ko ba sa kung paano ako naging freelance muna? Yes. Sige. Okay. So, nag-try ako mag-freelance because of Gerson, yung founder ng Web Accessibility PH. So, he's one of my longest friends na, like 20 years na. Anyway, so siya yung unang naging freelance. Tapos ako naghahanap lang ako ng extra. Alam mo naman, yung mga hustler tayo, especially bata-bata pa ako nun. So, I was working at a BPO. Tapos pag-uwi ko, kasi graveyard yun. So, pag-uwi ko, nag-work pa ako part-time. So, yun nga, tulad na nabanggit mo kanina, naging hustler ako ng kung ano-ano. Nag-VA ako, executive assistant, social media, etc. etc. Tapos, pero mahilig na talaga akong mag-design. So, like, kung may birthdays ako, naggagawa ng mga invitation, mga ganyan, mga poster, ganyan. So, mahilig na ako sa design. Hindi ko lang alam pa nun yung term na user experience, ganyan. So, pero gusto ko na talagang pumasok sa mundo ng web design. So, medyo natagalan kasi mga 30-something na ako nung pumasok ako sa world ng web design. So, mga 35 yata yun, nag-transition ako sa web design. Nag-aral ako online lang, ganyan. Tapos, kahanap ako ng bootcamp for UX. So, nag-bootcamp ako, nag-take ako noon, tapos dire-diretso nag-jump na ako sa UX. Paano ko na-discover yung web accessibility? Actually, nag-join ako ng UX or nag-jump ako into UX kasi na-realize ko na pwede palang yung design ay intentional. Kumbaga, hindi lang siya maganda. Dapat may function siya. Parang yun yung naging thought process ko na, ganun pala talaga. Hindi lang pagagandahin. Dapat may meaning, may dahilan kung bakit din-design yung isang bagay. Parang ganun. So, actually, nag-jump ako sa UX dahil medyo cliche, pero parang gusto ko sana na yung mga tao na cannot see can still use yung tech. So medyo pa ako, medyo focused ako sa blind nun. Even before I have a soft spot for the blind kasi. So, yun nga, na-discover ko na si UX pala pwedeng gawin yun. And then, while learning UX, nabanggit na ni Gerson, dahil ako kasi yung go-to designer niya nung nag-jump ako into web design. Sinasabi niya na, aralin mo yung web accessibility, sabi niya. Because sige, ano yun? Tapos ganito yun, in-explain niya sa akin. Si web accessibility, it's how you build or how you design and build a website na kayang i-access ng people with disabilities. So nag-click agad, parang teka, yun yung gusto ko talaga gawin, parang gano'n. So, yun, parang nag-focus na ako kagad, parang bigla akong nag-zone, okay, ito na talaga, ito na yung calling ko, parang gano'n. As cliche as it sounds, yun talaga yung kwento nun, parang, ito talaga, ito pala yung hinahanap ko, okay, meron pala, ito pala yung term, web accessibility pala siya. Ayun, so nag-focus na ako doon.
Ang galing na talagang you found your niche agad-agad. Samantalang yung ibang mga freelancers, ako nga hanggang ngayon hindi ko alam yung niche ko eh. Same. Ikaw ba, Shirls? Kasi tayo Oo, may kasi mga shiny object syndrome tayo. yan, the shiny object syndrome. Kapag mamaya halimbawa narinig ko ganyan, ay ganyan, parang gusto ko rin mag-jump. Tapos aaral na naman ng konti, tapos hindi mapapangatawanan. Tapos kapag Oh, bago na naman yan. aaral. Talagang napaka-focus mo. I like yung mga ganyang klaseng tao kasi syempre kapag naka-focus ka, mas meron yung direction ng iyong career. Okay. True. Pero ano, may alin yung mga nakikita mong challenges ngayon sa pag-focus mo sa web accessibility na hanggang ngayon sa tingin mo kailangan mo pang aralin or kailangan mo pang mas magkaroon pa ng in-depth na experience or knowledge about? Okay. Actually, marami-rami pa. Kasi, technically, bagong-bago, as in, baby pa ako sa web accessibility. Siguro mga 2 years ko pa lang siyang inaaral at pinasok. So, parang officially 2022 ako nag-focus sa web accessibility kasi nag-join ako nung AIR, yung Accessibility Internet Rally. So, nung nag-join ako noon, dun talaga ako nahasa. Parang kasi competition siya eh. So, si AIR pala, i-explain ko na rin, global competition siya about web accessibility. So, sumali kami, 6 kami sa team, ako yung designer, meron kaming 2 developer, isa doon yung founder ng Web Accessibility PH, and then meron kaming QA, may team lead, at saka may project manager. So yun. So parang doon, na-push talaga ako na aralin yung web accessibility kasi most of my teammates may alam na. Parang advanced level na sila. So parang kailangan ko humabol. So yun, dun talaga. Yun yung start niya. Kasi dahil na-push ako to learn and parang dahil nga bigla akong nag-zone in, ito na yung gagawin ko, ito na talaga. Tapos parang dahil ano din siya, hands-on, super hands-on experience siya. Meron, yung QA namin is actually, visually challenged. So, working hand in hand with a person na who actually uses or who actually appreciates yung web accessibility. Isang malaking tulong siya for me na mas lalo akong na-boost ba? Yun. Pero in terms of aaralin pa, marami pa. Kasi si accessibility, continuous siya nag-evolve. Especially tuloy-tuloy lang din yung technology natin. Biglang may bagong technology, di ba? May bagong, ano ba tawag dyan? Sa mga developers. May bagong code, may bagong ganyan, di ba? So tuloy-tuloy lang siya. So tayo or ako bilang designer, tuloy-tuloy lang din yung pag-aaral. While merong set na guidelines, so ang fina-follow namin or fina-follow ko in general ay yung web content accessibility guidelines or yung WCAG. So meron namang nakalista na guidelines doon kung ano yung mga dapat gawin. Ako personally na-challenge ako kung paano siya i-implement. Kasi sasabihin nila kung ano yung dapat. And then may mga examples din naman sila kung paano yung implementation. Pero pag kunyari nagde-design na ako, for me, masaya ako na na-challenge na paano ko ba to implement tong accessibility, ano na to. So, tuloy-tuloy talaga siya. Hindi tumitigil. Just like anything else, I think. Nagko-code sa design mo? Sorry, ano po? Nagko-code ka? May programming bang nagagawa sa mga design mo? Kasi yun yung waterloo ko, yung coding. Gusto ko siyang i-focus pero ang hirap ng coding na part. Hindi po ako nagko-code. Unfortunately. Gusto ko mag-aral din yan. Kaya lang, my gosh, yung hindi na yata kaya ng brain cells kong mag-aral ng code. Yun. So, hindi po. Purely design po ako. Pero, meron lang akong konting alam. Like, alam ko yung
ibig sabihin ng hex code, yung mga ganun. Parang may konting-konting background lang. Talagang basic, no? Mm, Nakakatuwa yung mismo super. kasi alam mo na meron kang specific person na mga people na talagang natutulungan doon sa mga ginagawa nyo. Parang talaga nakaka-help sa kanila na hindi kayang ibigay ng ibang mga website na meron tayo. So, along your journey, meron ka bang pinaka-unforgettable na masasabi sa amin? Probably yung AIR, yung Accessibility Internet Rally kasi nanalo kami doon first place. Wow! Yeah, oo. Global competition. So hanggang ngayon pag naalala ko siya, kinikilig pa rin ako kasi sobrang laking for me ang laking ang experience bukod sa sa nanalo kami, yung tindi ng experience na nakuha ko doon. Super valuable siya. Wala siyang cash prize, wala nga trophy and whatever. It's just recognition na nanalo kayo. Pero ang maganda doon, nakatulong din kami kasi yung dinesign na namin, non-profit siya sa ibang bansa. So, yung non-profit na yon, natulungan din namin siya through yung pag-design. Binild kasi namin yung website niya. Yan. Galing naman. So, Ayan. Sorry. Sige, i-share ko muna. I-share ko muna yung website nung Access. Ito yun siya. Ayan. Ayan, Yes, Accessibility Internet Rally Air. 25 years na siyang ginaganap. At ayan ang 2023 winners. Hinahanap ko dito kung asan yung link ng 2022 kayo nanalo, no? 2022. Wala siyang archive of winners. Nakakainis. Hanapin, oo. Teka, meron yata akong link nun eh. Hanapin ko, isi-send ko maya-maya. Hanapin ko lang. Ayan, o diba? Accessibility testing and technical solutions. Ang ganda, pero yung experience nyo sa AIR, did it bring in any new opportunities for you? Or parang ano lang siya? Wala lang, recognition or something lang siya ganun? Wala akong nakuhang client after. I mean, in relation to sa pagkapanalo nung AIR, wala. And isang taon na 'yon. Pero I'd say dahil doon na-push kami ni Gerson na ituloy talaga tong community. Na parang, hey, sayang naman. Parang, may kay na kami na mag-build ng community or para ano ba? Kasi yung goal namin is actually to spread the word about web accessibility at saka ituro kasi hindi pa siya masyadong known, especially dito sa Philippines, no? So yun, parang first time ko sa tagal ko na meron palang gano'n na web accessibility. Ako sinuwerte lang ako kasi pinush ako ni Dina last year, Shirls, na mag-take TOT. Unfortunately, hindi ko pa kayo kilala noon, Kat and Gerson. So, dahil doon lang na-spark yung interest ko sa accessibility kasi nga nag-training of trainers. So, hayaan mo balitaan ko kay ni Gerson pag may panibagong TOT na naman. Ayan, sige, masaya yun. Question ko lang kasi 'di ba, sinabi mo na walang cash prize. Tapos hindi ka nagkaroon ng kliyente kaagad. Tapos palagi kang nag-aaral kasi palagi siyang evolving. So parang kung sa ibang tao, mayroong yung lalo na kapag yung gusto nila may nakikita kaagad na something, parang bakit pa? So ano yung nagmo-motivate sa'yo? Bakit ganyan yung napaka-intense yung kagustuhan mo na talagang ipagpatuloy yung ginagawa mo? I think it's more of yung ano ba tawag doon? Nahanap mo yung purpose mo, parang ganun. So, I think ito yung purpose ko. Yung again, yung na-realize ko kasi na yung hilig ko sa design can actually be used to help. Parang ganun. So, medyo corny siguro pakinggan. Pero yun siya. Yung gagamitin mo yung skill mo para makapag-contribute ka ng kahit konti
sa mundo. Ganun. Not really to build a legacy na ay sikat isang ano yan, hindi eh. Kasi sino lang naman ako. Even sa LinkedIn hindi ako kilala ng mga tao kahit na nanalo ako ng air. It's just the purpose. Yun talaga. Kinikilabutan ako. Malaki yung On our purpose. table. Lalim mo. Lalim. Sa our people, parang ganon. Kasi puro advocacy and heart. Oo. Nakakatuwa. Pero before we go on, nakakatuwa lang na nanonood yung marami kang supporters tonight, Kat. Jerson is watching. Hi, Jerson. Ikaw naman next week ang guest. Ay, sa 21. Ikaw naman yung guest namin. Okay? Mamaya usap tayo, Jerson. And he shared the link ng 2022 winners sa comment section. Hello, thank you for that. And sabi ni Jerich Calderon, madali lang coding, type lang. Haha. Wow, hi Jerich. ChatGPT is the key. Okay, so mapunta naman tayo sa personal ng konti. So, what is something about you na wish mo na alam ng mga tao? Oh. Oh my gosh. Universe. Napaisip ako, na-wish ko na alam sana ng ibang tao. Oo. Kasi sabi mo, di ba, hindi ka naman known. Oh. Ano ba? Inaano mo sarili mo hinaw. Pero sa tingin mo, ano yung gusto mo na you wish na makilala ka ng tao? Wish ko na makilala ko ng tao. Ano yung wish mo? For what? Probably an advocate talaga. Feel ko hanggang ikatanda ko, ito na yun eh. Sa tagal ng journey ko, matanda na rin po ako by the way. Sa tagal ng journey ko, sa career, dito lang ako nagkaroon ng fire eh. Parang the whole time, it's more for survival. Kailangan ko kumita eh. Parang ganun lang siya. So, gusto ko kung kikilalanin man ako ng tao, itong tao na to super passionate about web accessibility. Yun na lang. Kahit yun. Ang ganda. Yeah. Talagang you found your purpose sa accessibility. Pero with what you already have now or yung mga na-achieve mo na so far, meron ka pa bang gusto mo pang ma-achieve since you already found your purpose sa work? And I guess yung love life mo masaya rin naman kasi nakikita ko nag-stalk ako. Oo. Stories mo. So meron ka pang gusto pang ma-achieve in the next couple of years? Sa career ba? Sa lahat-lahat overall, yung gusto mong pang gawin sa buhay. Walang age reveal, don't worry, kasi halos magkakaedadan lang tayo. Oo, sige. Walang age reveal. Marami pa, syempre. Kasi parang, dapat palagi kang may pangarap. Gusto kong ma-achieve? Simple lang. Magkaroon ako ng bahay na may malaking lote na pwede akong magtanim ng mga halaman. Alam mo yun, magugulay lang ako. Pag kailangan ko ng talong, mamimitas ako, gano'n. Yun. Kaya mahilig ako manood ng mga videos na mga gano'n. Yun, ganun lang. Ganun lang eh, no? Pero ang mahal kasi ng lupa, so. Yun. Alam mo ba, achieve na ni Charlene yan? May sarili siya. Wow, congrats. Yan, goal yan. Yan talaga ultimate goal ko. Bukod sa career, na wala pa ako in terms of career. I don't think na nandun na ako sa gusto kong marating. I'm still starting. Parang yun nga to be honest, medyo nahirapan ako to get myself out there. Kasi sa Philippines hindi masyadong kilala yung web accessibility. Parang ganun. So, yun. Anyway, pero yun, ultimate goal ko talaga. Magkaroon ng bahay na may ilog. Tapos may mga tanim.
Or hacienda na yung gusto mo. Talagang achieve yun. Hacienda level, kuwang ko. Oh, di ba? Why not? Di ba? Ayun. Yun talaga. Meron akong ultimate goal. Yeah. Di ba, saya? Dahil February ngayon, katatapos na ng January, nag-ano tayo, goal setting. Yes. So, kailangan may ultimate goal tayo. So, sa ngayon, sa tingin mo, yung, kung meron ka ngayon, is your glass half full or half empty? Half full. Definitely. Ang dami kong dinaanan and lahat yon nag-add dun sa baso na yon. That's how I look at it. Nag-OFW pa nga ako, by the way. Sobrang dami talaga. Ilang Oo, taon? nag-accounting department. 2 years. 2 years. So, tapos, Nag-accounting, nag-OFW, nag-BPO, rumble. So lahat ng mga experiences na yon, sa career man, yung kung ano man yung tutunan ko professionally, like kung paano ba dapat makipag-deal sa mga tao or makipag-usap sa mga tao, etc. And yung mga personal things na natututunan ko, yung in terms of personal growth naman, like how to handle personal problems, yung mga ganyan. Unti-unti siyang nagpupuno ng baso eh. So, yeah. Half full. I love her. Yan ka siya tingnan. Ang ganda nun. Pero if you look back at your journey sa career-wise, would you have done anything differently? Lagi ko yan sinasabi. Lagi siyang pagtatalo sa utak ko. Na IT graduate kasi ako. Pero hindi ko siya pinursue. Kahit na sinasabi ng mga professors ko noon na ang laki ng potential ko. Kasi that time, ako lang yung halos pumasa sa TESDA. Kung tinapos ko lang. Kaya lang hindi ko tinapos yung TESDA exam. Dahil lahat ng classmate ko nag-give up na. Yung TESDA na nagbabantay sa akin, tuloy mo na. Kaya lang parang na-awkwardan ako na ako na lang yung nag-work on it. Anyway, lagi ko sinasabi sana pinursu ko yung IT, baka mas maaga ko na-discover yung UX. Or yung web accessibility. But then again, yun nga, sinasabi ko rin na hindi, importante pa rin yung natutunan mo dati. For example, nung sa accounting department, kahit wala kang alam sa accounting, kasi IT graduate ako, nalaman ko na ganito pala yun. Kunyari sa payroll. Ngayon, nung pumapasok ako, nung corporate pa ako, alam ko yung payroll. So, kumbaga hindi ako naluloko in terms of sweldo. Parang gano'n. Dapat walang deduction ngayon, yung mga gano'n. So, at least alam ko yun. Sa pagiging OFW naman, ang natutunan ko din kung paano makipag-deal with foreigners. Malaking bagay siya. Kasi sa UAE ako nag-work. Di ba yung UAE talagang melting pot siya ng iba-ibang lahi. So, I was able to deal with different people. Tapos yung work ko din doon, medyo, sa imports. So, kausap ko from iba-ibang bansa para mag-import kami ng product sa UAE. So, yun, parang ang laking contribution ng mga bagay na yun eh. Yun. Sorry, nasagot ko ba? Oo naman. Tapos, ang dami pa talagang mga pinagdaanan, no? So, at ang dami mong along your process, ang dami mong mga natutunan, ang dami mong mga skills and knowledge. So, sa ngayon ba, nakaka-feel ka pa rin ng imposter syndrome sa mga pinagagagawa mo? Oh my gosh. Oo, palagi. So, even now na nagsasalita ako, nung nag-message sa akin si Jehan, Kat, pwede ba kitang kuhaing guest? So, parang ang daming questions agad. Ba't ako? Anong sasabihin ko doon? Kaya nagtatanong ako kay Jehan, ano ipe-prepare ko? Anong gusto mong topic? Parang gano'n, para makapag-mentally prepare ako. Feel ko pa rin na hindi ako
I'm not that go-to person to talk about some things. Yun. So pag naiisip mo yung mga ganong klaseng bagay, ano yung ginagawa mo para mapaglabanan nito? Syempre kapag para ma-appease mo yung sarili mo na, kaya ko to, yung mga, anong ginagawa mo? Yung I deserve this. I deserve this. I know, I have to do this. This is for myself. Okay, actually, wala akong masyadong thought process doon eh. So parang ang nangyayari lang, magkakaroon ng maraming doubt, pero tatalon pa rin ako. Parang ganun. Parang I just go with it. Ewan ko. Parang, I think, kahit na inaatake ako ng imposter syndrome, siguro ang tapang ko lang na to take the risk. Parang, feel ko, if something fails, laging kaya kong hugutin yung sarili ko uli, paangat. Parang ganun. Feel ko lang And so far, hindi pa naman ako nalunod sa failure. So far, lagi ko namang nagagawan ng paraan na hugutin. Hindi ko alam kung paano. I guess resilience yung tawag doon. Parang ganun. Yun. So, yes, I still experience imposter syndrome. Pero, yun. Parang jump na lang, go. Parang gano'n na lang, bahala na. Let's see what happens. Parang pikit mata, susuungin mo na lang siya. Yes. Oo, kasi it will happen if it's meant to happen. True. Kung maganda kasi yung result, edi good for you. Kung hindi maganda yung result, okay, alam mo na, next time. Ganon. Yun, talaga. It's a learning opportunity. Yeah. So bukod sa minsan, di ba, nag-doubt ka dito sa pagtanggap. Meron ka ba mga fears sa buhay mo? Kasi kung titingnan mo, ang dami mong yung accomplishment mo din. Tapos ang dami mong mga skills, mga ganun. Meron ka bang fear na something in you na gusto mong mapaglabanan? Masyado ba nga mga tanong mo? Teka po. Ang tissue. Maraming fear. Maraming fear, definitely. Kung pag-uusapan yung career, nasabi ko kanina na I don't think na nandun na ako sa gusto kong posisyon. Natatakot ako na, so while I'm very passionate about this web accessibility, syempre bilang freelance, bilang taong may asawa at bilang tao, kailangan ko kumita. Di ba? So, it all boils down to, kaya ko bang i-sustain to ng hindi pa masyadong kumikita. Yun yung fear ko. Kasi, again, right now, hindi pa ako ano ba tawag doon? Hindi pa ako nag-take off. Yeah, hindi ko pa masabi na nakapag-take off na ako. Pero I'm still finding my way, my space sa malaking mundo ng ng career. Yun. So yun yung fear ko. Actually, sa tingin ko, malayo rin talaga yung mararating mo in terms of specializing sa web accessibility. The fact na ikaw yung isa sa mga founders ng Web Accessibility PH, it speaks a lot for itself. Di ba, Shirls? Na ikaw yung buo ng grupo. O parang kapag sinabi mo ng web, accessibility, dahil ilan nga lang kayo, parang nakalagay ka agad, nandun ka agad sa listahan. So, malayo mararating na kayo. Hindi kagaya pag sinabing virtual assistant. Pag virtual assistant, ang dami. Yung parang ganon. Sa inyo, kukunti lang. At saka parang napaka-liit na nga ng niche. And something na yung konti lang na tao talaga ang nakakaalam. Kagaya ko nung una. At saka kung titingnan mo yung WordPress group, yung Facebook group, Shirls, ang onti pa lang nung members. So, ayun na naman. Ayun na naman. Ayan, so sa mga WordPress specialists na nanonood dyan, if you want to learn more about web accessibility, please join the Facebook group, Web Accessibility PH. Ayan po, nasa likod, yung nasa likod ni Kat.
That's the logo, right? Oo, ang Yes. cute niyan. That's the WordPress Philippines logo. So, Web Accessibility PH, if you want to learn more about UX designing na with a purpose, ayan, shinare ni Jerson sa comment section ang Facebook. Napaka-supportive ni Jerson sa'yo. Sana may ganyan din akong friend. Parinig ako sa mga Fapsco friends ko. Ganyan pagkababata. Nakabata kayo. Well, technically, kasi mga 20 years na kaming magkakilala. Ayan, so, shinare na pictures. Okay. Go, Shirls. Hindi kasi nasabi niya kanina yung kababata, yung bata. So naisip ko lang nung ano yung gusto mo nung bata ka pa? Kasi dati merong, kasama yung sa ginagawa namin sa DJT dati na mayroong yung tanong na gano'n. Tapos merong nag-share na nung bata pa daw siya, ang gusto daw niya maging Serena. Tawa ko ng tawa doon. Naglaglag na ba? Pinangarap mo ba yung career mo ngayon? Or mayroon kang ibang naiisip nung bata ka pa na gusto mong gawin pagtanda mo? Okay. Actually, ang gusto ko talaga maging astronaut. Oh. Kasi ewan ko nung bata ako, napaka-geeky ko in terms of mga planets. Parang napaka-curious ko sa kanila. Kabisado ko kagad yung mga planeta. Batang-bata pa ako. So, sabi ko noon, gusto ko maging astronaut. Tapos nung tumanda ako, medyo tumanda-tanda, na-realize ko na hindi kaya. Kasi sa ibang bansa siya eh. And syempre, yung mundo ko noon, Pilipinas lang. Sabi ko sa tatay ko, gusto ko mag-pilot, at least lumilipad. Sabi ng tatay ko, nak, mahal yun, nak. At saka malabo yung mata mo kasi bata pa ako, salamin ako. Hindi ka pwede doon. Okay. Ayun. So, yun yung top 2 ko na pangarap ng bata ako. Astronaut at saka pilot. Ikaw, Jehan, ano pangarap mo nung bata ka pa? Ayan. Ironically, ang pangarap ko nun ay maging teacher. Oh! Oo, maging teacher. And ngayon, thanks to Digital Jobs PH, nagti-teach naman ako. Hindi nga lang siya sa traditional na concept ng teaching. Parang ano lang siya, sumegway lang ng onte, pero achieve naman. Ayan. Ako din pangarap ko din dati yun. Maging teacher, tapos nawala yun sa pangarap ko, tapos hindi ko alam, hindi ko akalain na dito rin pala ako babagsak. Babalik. Nice. Teach. Okay. Di ba nag-ano ka, Shirls? Di ba graduate ka ng education, Shirls? Yeah, nag-ano lang ako, unit. Pero license professional. Oo, licensed professional teacher ka. Yes. Wow. Yes. So ikaw, Kat, meron naman yung di ba, yung parang pilot school for private, yung, diba? May ganon. Magpayaman ka, Kat, para makabili ka sarili mo. Hanap po muna ako ng parking. Mahirap i-park eh. Pero plan. Ayan. At ang dami i-mention ko lang muna yung comments natin. Sab Perez. Kamag-anak mo? Pinsan ko. Yes. And she commented, Web Accessibility PH represent. Diba? Proud na proud ang mga supporters ni Kat. Alta Aloha. Hello. Watching from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro City. Good evening. Emma Rose, Faye Ables, good evening. Hello, hello. And ang aming resident na web accessibility din namin na model. Si Miss Raquel Sara Castro, yes to web accessibility. Hi, Yayi. Good evening. Hi, Yayi. Kumusta? Thank you for watching. Okay. So my question, ano naman ako? Personal na naman. So, di ba, as a freelancer, so sometimes, di ba, hindi yung palagi tayong nasa right mood, may mga pagkakataon, di ba, at lalo na tayo, hindi tayo lumalabas madalas. Nakakulong lang tayo sa ating office, nasa apat na corner lang tayo ng room. So, kapag yung halimbawa medyo yung mood mo, hindi maganda, ano yung nakakapag-brighten ups ng day mo?
Kape. Kape talaga. So, meron na akong na-discover na hobby recent lang, as in few months ago yata. Gumawa ng kape. So, parang nagtatry akong ginagaya ko yung mga recipe kunyari ng mga coffee shop, mga ganyan. Hulaan ko lang kung ano. So, yun. Paggawa ng kape, parang ano ko siya, stress reliever ko siya. Bukod sa iinumin ko siya afterwards. Yung paggawa ng kape, yung process nun, parang yun yung isa sa mga ano ko, stress reliever ko. Alam mo, stress reliever ko din yan, yung mag-grind ng kape. Manual na grinder. Ayan yan, kakapabili ko lang ng grinder. Kahapon na-try ko siya. Uy, ang saya pala nito. Ayan. Dati paper, ano yun, yung paper, yung manual na paper shredder, yun. Pangtanggal. Oo, yung nakaka-hypnotize, gumaganyan-ganyan. Sa akin naman yung pinapop up yung ano to, yung bubble wrap. Nagkakaroon ako minsan. Pag hindi ko tinatapon yung sa Shopee, sa Lazada, tapos gaganunin ko siya. Nakakatanggal ng stress. Baka maaning-aning tayo nito, girls. Walang kausap ko ano na pinagagawa eh. So, on a scale of 1 to 10, ayan na naman eh. Paano mo ma-measure yung life mo ngayon? Gosh. Paano measure? Like, satisfaction, ganun? Satisfaction. Kasi diba, iba-iba kasi yung measurement ng satisfaction ng tao, diba? Hindi naman yung iba pera, yung iba career-wise, yung iba kasikatan, yung iba basta kung ano lang. So, sa tingin mo ngayon, 1 to 10, syempre pagkatapos nun, ano pa yung gusto mong gawin? Okay. Sige. I'd say 9. Kasi kailangan laging may room for growth. Yung 1, yun na yung room ko for growth. So, kahit na sinabi ko kanina na I don't think na-reach ko na yung mga career goals ko and whatnots. Yung current state ko right now, mentally, emotionally, sa family, sa iba pang aspects, I'm good. Yun. So 9. Again, hindi ko ginawang 10 dahil wala namang perfect, no? Palagi naman tayong may pinagdadaanan sa life. Pero yung 1 na yun, yun yung leeway ko palagi sa growth at sa learning. So 9. Yan. Ang yabang ko 9, no? Nakakatuwa. Full pa nga sa glass na ano. Yung kaninang tanong ni Shirls na glass half full ka talaga, hindi siya ano. It's really you have a positive outlook in life. Pero sa buong journey mo ba ng freelancing, aside from Jerson na talagang humatak sa'yo to do online work full time, meron kang mga naging mentors or people you looked up to, and what made you look up to these people? Oh, marami. Nung nag-bootcamp ako sa UX, yon may mga naging mentor ako doon na hanggang ngayon actually mini-message ko pa rin minsan to ask. Parang how do you do this? How do you do that? Or not just in the UX spectrum, pero kunyari like in decision makings ba? Mga ganyan. Yun. Ano pa ba? May yung mga naging kabatch ko doon, regularly we still talk. Meron pa rin kaming GC na doon kami nag-uusap-usap. So kung kunyari may isa na dumaan sa crossroads or whatever, parang ang daming minds na nag-chip in. So I guess I cannot pinpoint exactly kung sino-sino yung mga yon kasi ang dami nila. And I consider everyone na pagtanungan ko at na sumagot sa akin, I consider them
mentors. So, yun. Basta marami sila. Ang hirap mag-isa-isa eh. Pero sige, babanggatin ko na yung isang, again, si Gerson, isa yan sa mga naghila sa akin. And hanggang ngayon, siya pa rin yung tinatanong ko in terms of implementation niya. Kunyari, paano ba ito? Hindi ko maintindihan kasi yung wikag minsan ang lalim ng English. So, so ito tinatanong ko siya bilang developer, paano niya ini-implement para alam ko as a designer kung paano ko siya i-visualize. Parang ganun. So, yan. Asawa ko, yan. Yung asawa ko, mentor ko rin yan sa maraming bagay. Mas level-headed kasi siya sa akin eh. So, minsan, yung mas rush ako, as na-mention ko kanina, tatalon lang ako eh. Bahala na. Siya yung mas level-headed. So, parang siya yung balance ko. So, mentor ko din siya. Parang ganun. So, I guess, everyone na na-encounter ko na nagkaroon ako ng deep conversation, I consider them malaking bagay sa kung ano at sino ako ngayon. Yan. Ayan, Gerson ha. So, required ka na talaga kahit anong mag-guest. Sorry. Yeah. A lot about you. So, ikaw naman si 21. Yun talaga yung goal. Kaya ko siya binabanggit. Natin yung mapalabas si Gerson sa lungga niya at mag-live. Ayan. Pero ikaw, Bakat, do you consider yourself a mentor already? Actually, okay, I don't personally. Pero I've encountered people who thank me. Nakaka-touch siya. Who thank me because sinagot ko yung tanong nila. As simple as that. So, nagkaroon kasi ako ng a number of people messaging me and asking, Kat, pwede ba kitang ma-meet saglit lang, may tatanong lang or parang gano'n. Or even sa chat lang, how do you, parang paano ka napadpad kunyari sa UX, yung mga ganong question. And I guess sinagot ko lang sila as real as I know, yung kung ano lang yung na-experience ko. And ayun, nag-okay naman yung mga nakausap ko, like may isa na nakausap ko siya siguro mga 2 or 3 times, tapos about product management. So nagta-transition siya, gusto niya sana mag-transition. Tapos parang a month after, product manager na siya. Parang gano'n. So feel ko, and nag-thank you naman niya siya, parang sobrang thank you daw, ganyan. So parang yun. I guess. Pero personally, hindi ko masabi. Ito yung imposter syndrome. Hindi ko masabi na mentor na ako. Pero ba't nga ba? Why do you think it's important for us to have mentors? And most especially, why do we need to mentor people? Okay. So first off, kailangan mo ng mentor kasi hindi mo pa alam lahat. You will never know everything kahit sabihin mong expert ka na. So kailangan pa rin ng outside perspective. Yun nga, kahit na expert ka na, may mga biases din kasi. So kailangan merong isang tao or may mga tao sa labas na magsasabi sa'yo na hey, parang hindi yan tama, or uy, okay yan. Kahit isipin mo na hindi okay yan. Parang ganun. So, may mga taong magpupush or magpupull sa'yo. Importante yun eh. Kung bakit kailangan natin mag-mentor, you also learn eh, by mentoring. It's more than yung hindi lang siya ikaw yung nag-i-impart kasi ng knowledge or ng experience mo sa kausap mo. You also learn from them. Kasi may iba silang experience na i-share sa'yo. And then ikaw, itatry mo siya i-relate, and then you give your advice. Parang ganun kasi. So kahit na let's say most ng nakausap ko ay mga nagsisimula pa lang sa career. So mga bata pa, mga baby pa, kumbaga. Yung experience nila, baka madaanan ko din kasi in the future, kahit na malayo yung experience levels namin.
may natutunan na ako sa kanya. Parang ganon. Yun. I think it's the best way to learn yung connecting with people. So true. Agree ako dyan. Pero may mga ano ka ba, if people need to contact you or should you decide to start charging for your mentoring or pag seryosohin mo na yung pagiging coach mo, where can people reach you? Ano yung mga, meron ka bang Facebook page or profile? Yun. Sa Facebook ko lang, Kat Perez 1, at saka LinkedIn, same name. I mean, hindi ako mahirap hanapin dahil blue yung buhok ko. So, sa LinkedIn, yun. Hanapin nyo lang yung Kat Perez 1, C-A-T-T. Pag nakakita kayo ng babaeng may blue hair, ako na yun. Pag Yun. kita as friend. Sure. Sure. Actually, dun lang din ako na message ng mga taong yun mga fresh grads, nag-message bigla sa akin sa LinkedIn. Tapos yun, nag-set kami ng meeting, ganun. Yun, nakatuwa. Yan. Ay, ano, Sherls, okay ka na dyan? Actually, friends na kami, kaya nga nakapag-stalk na ako sa stories na. Ang ganda last, last question. So, do you see yourself 10 years from now? How? How do you see yourself? Where na lang? Where do you see? Where? Oh my gosh. Okay. Hopefully talking sa stage in front of a lot of people talking about web accessibility. Yan. Hopefully. Ewan ko kung kaya ko yun. Pero, tinanong niyo ako eh. Sige. Kaya yan. Gawin natin in the next year or 2 yan, Kat. Yes. So, hindi 10 years. Baka maimbita ka sa isa sa mga events namin. Balitaan mo kami pag na-invite ka na. Sure. Sure, ano talaga your, if you need us to promote, to... Yes. Ay, sabi ni Jerich Calderon, pageant yun, Kat. Pageant ka raw. Mag-host ako sa pageant. Yeah. Mag-host, hindi na pwedeng this year, kaya yan. Sabi ni Jane Maghanoy, kaya mo yan. Yes, kayang-kaya yan. Sabi ni Jerson, this year, kaya yun. Di ba this year? Si Jehan, 2 years, tapos siya, this year. Di ba? Grabe siya. Maraming naniniwala sa'yo. Pressure. Talaga mo siya, ultimate pusher mo talaga si Jerson. Pusher yan eh. We all need someone like that, no? Yan. So, Sherls, pop-stock na tayo? Sige, pop-stock na tayo kasi saan mo na? Gusto mo namin makipag-chismisan talaga. Gusto mo namin makipag-ugnayan pa sa iyo. Ay, kaya lang kailangan na namin magpaalam din dahil mag-aalas 8 na. Pero before that, kailangan natin mag-pop-stock. Ako muna or ikaw, Jehan? Go na, Sherls. Pero isang tanong, isang sagot. So, unahan mo na, Yes. Okay. Wine or beer? Wine. Morning or night person? Night. Ano yung isang online tool na you can't live without? Figma. Okay. Regular home office attire? Pajama. Jehan? Official uniform natin yung pajama eh. True. Minsan nga wala na eh. Grabe. Short naman, short. Short na lang, short. Ayan, so ako naman, where do you go when you're bored or tired? Run. Okay. Describe your life using film titles. Oh my gosh, ang hirap naman. Film title. Avengers. Paglaban ang tama. Yun, tampang advocacy talaga eh. What keeps you motivated? My husband. Nice. And what's the best thing that happened for you as a web accessibility specialist or as an online professional?
I guess this one, being able to talk about what I am passionate about. Yeah. Nice. Okay, and that's it for our show. But before we say goodbye, one last thing. Kat, what advice could you give to aspiring online professionals, or what yung parting message mo sa mga nanonood sa atin ngayon? Okay. In general, for online professionals, I'd say, wag kayong matakot. Kasi I guess yun yung initial na feeling, natatakot silang mag-online. Hindi ako marunong mag-English eh. Parang gano'n. Yung mga initial na takot. Take the leap. Take the leap. So, if it pans out, kung maganda yung resulta nung tinalon mo, edi you learn something from it. Parang maganda siya. And then, bukod sa natuto ka, add siya dun sa, yung sinasabi ko kanina, add siya dun sa baso mo. If you don't learn, if you fail, kunyari bigla kang nag-try ng social media, hindi mo talaga siya maintindihan, at least alam mo na hindi para sa'yo yung social media. Move on to the next. Parang ganon. And I guess palagi kang magbaon ng open mind. Dahil ang freelance world ay continuous learning. Hindi ka tumitigil dyan. Yeah. Ano ka, Jehan? Ay, tinatawag ko yung asawa ko. Go, sorry, alis na naman eh. Gabi-gabi na eh. Go na, Shirls. Okay, so, isa sa mga nagandahan ako sa mga sinabi mo kanina, nag-note ako, na if something fails, yung kaya mong hugutin yung sarili mo, napaka-positive yung outlook mo talaga sa buhay na talagang nandoon na kaya ko yan, yung ganyan. Yung pinakagusto ko sa lahat during sa ating pag-uusap. So mayroon ka bang parting message, Jehan, or kung ano man yung iyong natutunan? Ayan, ano lang, thank you so much, Kat, na pinaunlakan mo kami. Alam ko karamihan sa mga online workers, mga designers are introverts at hindi masyadong lumalabas na lungga, but you went out of your way to be with us tonight. But also for what I've learned from our episode tonight, it's really everything needs to be done with a purpose. Lahat ng ginagawa natin pwedeng magkaroon ng purpose. We just need to know siguro kung ano yung pinaka-valuable sa atin. And dun tayo mag-focus. So, once we find that focus and that purpose, malayo yung mararating natin. And people will eventually recognize us for that advocacy natin. Yan. Thank you, Shirls. Thank you. So, thank you, Kat, sa pagpapaunlak mo sa amin, and thank you so much for watching sa lahat ng nanonood ngayon, and hope to see you again next Wednesday at 7 p.m. And please like our page, facebook.com/fapsco.ph. Sa mga hindi pa nakakalike ng page natin, this is a national-based cooperative for Filipino online professionals, and pwede nyo rin kaming i-like sa Instagram, YouTube, and LinkedIn. And if you have any takeaways in tonight's show, please share this episode so others can also learn like you. And thank you, Fapsco Media, sa mga hindi natin sila nakikita, pero nandyan sila sa ating lukuran, for giving us, our partner for giving us this wonderful show, and sa mga ating mga kasama dyan, mga online professionals, sa mga Fapsco members. So join us again next week for another show with another special guest. And for our Fapsco family, let's keep growing together. Bye, everyone. Hi, thank you guys. Thank you po. It's a GC. I hope that here we will all grow together. We grow together.